Ang paghahari ni Jehoahaz sa Huda. Ika-36 na kabanata. Ang anak ni Josiah na si Jehoahaz ang ipinalit ng mga tao na hari sa Jerusalem. Si Jehoahaz ay 23 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan. Tinanggal siya sa kanyang trono ni Haring Neco ng Ehipto, at pinagbayad ni Neco ang mga taga-Huda ng buwis na 3,500 kilong pilak at 35 kilong ginto. Dinalang bihag ni Neco si Jehoahaz sa Ehipto, at ginawa niyang hari ng Huda at Jerusalem si Eliakim, na kapatid ni Jehoahaz. Pinalitan niya ang pangalan ni Eliakim na Jehoiakim. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 25 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos. Nilusob siya ni Haring Nebukadnezar ng Babylonia at kinadenahan at dinala sa Babylonia. Dinala rin ni Nebukadnezar sa Babylonia ang ibang mga kagamitan ng templo ng Panginoon at inilagay sa kanyang palasyo. Ang ibang mga salaysay tungkol sa paghahari ni Jehoiakim at ang mga kasuklam-suklam at masasamang bagay na ginawa niya ay nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel at Huda. At ang anak niyang si Jehoiakim ang pumalit sa kanya bilang hari. Ang paghahari ni Jehoiakim sa Huda. Si Jehoiakim ay 18 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 3 buwan at 10 araw. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon. Sa pagsisimula ng taon, binihag ni Haring Nebukadnezar si Jehoiakim sa Babylonia. Pinagkukuha niya ang mga mamahaling ari-arian sa templo ng Panginoon, at ginawa niyang hari ng Huda at Jerusalem ang tiyuhin ni Jehoiakim na si Zedekiah. Ang paghahari ni Zedekiah sa Huda. Si Zedekiah ay 21 taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 11 taon. Masama ang ginawa niya sa paningin ng Panginoon na kaniyang Diyos, at hindi siya nagpakumbaba kay Jeremias na propeta ng Panginoon. Nagrebelde rin siya kay Haring Nebukadnezar, kahit pinanumpa siya nito sa pangalan ng Diyos, na hindi siya maghihimagsik sa kanya. Naging matigas ang puso ni Zedekiah, at ayaw niyang manumbalik sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Gayon din ang lahat ng punong pari at ang mga mamamayan ay hindi naging tapat sa Diyos. Sinunod nila ang kasuklam-suklam na mga ginagawa ng ibang mga bansa, at dinungisan ang templo ng Panginoon na itinalagang banal sa Jerusalem. Ang pagkawasak ng Jerusalem. Laging nakikipag-usap sa kanila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta, dahil naawa siya sa kanila at sa kaniyang templo. Pero hinamak nila ang mga propeta ng Diyos, pinagtawanan, at binaliwala ang kanilang mga mensahe. Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila, at wala nang makakapigil sa kaniya. Ipinalusob niya ang mga taga-Babylonia sa kanila. Pinatay ng mga taga-Babylonia ang kanilang mga kabataang lalaki, kahit sa templo. Wala silang awa kahit kanino man, lalaki man o babae, bata man o matanda, sakitin man o hindi. Ipinaubaya ng Diyos ang lahat niyang mamamayan kay Nebukadnezar. Dinala ni Nebukadnezar sa Babylonia ang lahat ng kagamitan sa templo ng Diyos, maliliit at malalaki, at ang lahat ng kayamanan ng templo, ng hari, at ng kanyang mga opisyal. Pagkatapos, sinunog nila ang templo ng Diyos, at tinibag ang pader ng Jerusalem. Sinunog din nila ang lahat ng matitibay na bahagi ng lungsod, at giniba ang lahat ng mamahaling bagay. Dinalang bihag ni Nebukadnezar sa Babylonia ang mga Israelita na hindi namatay, at ang mga ito ay naging alipin niya at ng kaniyang mga anak, hanggang sa naging makapangyarihan ang kaharian ng Persya.
Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Jeremias na magiging mapanglaw ang lupain at makakapagpahinga ito sa loob ng 70 taon. Pinabalik ni Cyrus ang mga Israelita sa kanilang lupain. Noong unang taon ng paghahari ni Cyrus sa Persya, tinupad ng Panginoon ang sinabi niya sa pamamagitan ni Jeremias. Hinipo niya ang puso ni Cyrus para gumawa ng isang pahayag. Isinulat ito at ipinadala sa kanyang buong kaharian. Ito ang mensahe ni Haring Cyrus ng Persya. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian dito sa mundo. At pinagkatiwalaan niya ako sa pagpapatayo ng templo para sa kanya roon sa Jerusalem na sakop ng Huda. Kayong lahat ng mamamayan ng Diyos, bumalik na kayo sa inyong lupain at naway samahan kayo ng Panginoon.